Hello Capricorn! Salamat sa pagbisita o salamat sa pagbabalik. Ito po ang inyong Sun, Moon, Rising Sign and Venus General Reading para sa sign ng Capricorn para sa November 2025. Kunin niyo lamang po kung ano ang nakarelate kayo at tapon niyo ang hindi. Kung hindi nakarelate, okay lang yan. Maaaring ang susunod na reading ang siyang makakarelate tayo. Pero naniniwala ako, meron at merong dahilan kung bakit tayo napadpad dito. Hindi lamang po sa algorithm, pero malamang meron tayong mapupulot dito ng mga bagay na o mensahe na makatutulong sa ating sitwasyon, kahit ano pa man ang sitwasyon na iyan. Okay, getting out of a heartbreak, ito ang core energy mo, Capricorn, this November or this month. Malaya ka na. Kung ano man itong pinagdadaanan mo, maaaring ito ay may kinalaman. Kung ano man yung overthink mo recently, ikaw ay makalalaya na doon. Paglaya. Lalagay ko muna dyan, hindi nyo talaga makikita sa frame, pero yan ang inyong core energy. Paglaya ni Capricorn, pag-alis o kaya pagtanggap sa isang sitwasyon na very heartbreaking. May isang bagay, mukhang love-related ito. Kasi ang first card na lumabas sa inyo ay King of Cups. Merong tao sa buhay mo, Cancer, Scorpio, Pisces, pero wag ma-stuck sa mga enerhiyang iyon o wag ma-stuck sa mga signs na iyon. Very emotionally stable. Maaaring ito ang tao na kausap mo recently. Somebody, pwede din na yung iba sa inyo older than you ito. Pwedeng boss mo to, pero feeling ko hindi. Pwedeng matagal mo ng kaibigan ito at ngayon lang kayo nagkakitaan. Ngayon nyo lang nakita ang isa't isa romantically. Pwede din naman na hindi pa romantic ito, papunta pa lang doon. And you see each other for who they are. You appreciate the presence of each other. Pwedeng ganon. Masyadong marami to, pero sige, kunin natin. Pwedeng yung iba sa inyo ay in a relationship na medyo walang balik, hindi reciprocated, o hindi, kung ano yung binibigay mo, hindi siya na ibabalik sa'yo in a way na dapat bumalik sa'yo. Halimbawa, ikaw ang nag-aalaga sa bata, pero yung asawa mo, hindi nagtatrabaho. Ikaw nag-aalaga sa bata, ikaw din yung nagtatrabaho. O kaya, ikaw yung provider, pero ikaw din ang pangalaga ng bahay, ikaw din taga-maintain ng bahay. Merong unequal, parang wala pang return on investment eh. Pwede din naman na impatience. So, sabi ko na, love reading ito. You have here the lovers. You are manifesting a love situation na deserve mo, Capricorn. I feel like you are getting out of a heartbreaking situation, tapos papunta ka towards somebody na emotionally mature, somebody na, kung ikaw grounded, itong tao na ka-deal mo, pwedeng ano mo pa lang getting to know you face, o pwede din naman na hindi pa nangyayari sa ngayon in the future. Pwede naman ito ay emotionally stable na tao at emotionally very mature siya. Very empathetic, naiintindihan ka niya, alam niya kung ano yung pinagdadaanan mo, nakikisimpatya siya sa'yo, at the same time, nakiki-empathize siya sa'yo. Choosing, making a choice, or manifesting that love, manifesting that choice. Hindi ko masabi na this is an affirmation na you are in a very wonderful love situation, kasi ang core energy mo was getting out of a heartbreaking situation. So meaning, nanggaling ka na sa isang heartbreaking na situation at aalis ka na doon. At medyo, pwede din naman na iba sa inyo, sobrang heartbreaking ng sitwasyon, medyo hindi na, parang tainted na yung idea mo of love. Parang hindi ka na naniniwala na darating pa yung tao na karapat-dapat sa'yo. Pwede kasi na you were in a very long relationship. Long-term relationship itong ex mo na hindi nag-work out. Akala mo yun na, pero it turns out hindi pala siya
Parang masyado na naging stagnant yung relationship. Merong isa sa inyo naging kampante na doon sa sitwasyon at hindi na siya hindi siya healthy na. Pwede din naman na inaayos mo pa yung separation nyo ng ex mo at hindi ka na makapaghintay para kasi meron ka ng let's say kasal ka dati. Iba sa inyo siguro kasal dati. Pero hiwalay na kayo. Pero meron kang tao na minamataan o kaibigan mo na nai-inlove ka na. Pero naghihintay ka na matapos na yung, ewan ko kung may legal battle man, naghihintay ka na matapos na yun para makapagsimula ka na ng bago. At nauubos na ang iyong pasensya. Yung iba naman sa inyo, nasa isang relasyon na slowly dying inside, kumbaga. Slowly dying inside kasi parang dati, parang wala na kayong pake sa isa't isa, pero hindi nyo inaamin na pamatay na siya. Malapit nang mamatay. May bagong oportunidad maaari na dumating kay Capricorn. Padating pa lang at nag-overthink ka kung paano mangyayari kapag tinanggap mo ito. Analysis paralysis yan, hindi makatulog. Ito naman napapraning na. Hindi ko alam bakit napapraning ka dito sa presensya ng itang taong to. Pwede kasi na alam nyo sa isa't isa na gusto nyo yung isa't isa pero hindi kayo nag-aaminan. Siguro kasi pares kayo may sabit, pwedeng gano'n. O ikaw Capricorn, may sabit ka na kaya hindi ka pa parang natatakot ka. Alam mo yung too good to be true na dahil too good to be true siya, nakakatakot na magkatotoo siya. Something good is coming into your life and medyo hesitant si Capricorn na natatakot. Kumbaga, kung trabaho ito, imposter syndrome. Kung love life naman ito, well, sinabi ko naman kanina love life, pero meron kasi iba sa inyo hindi naka-resonate dun. So, pwedeng career-related. So, kung love life ito or whatever it is, sobrang ganda niya, natatakot ka na magkamali. Kung trabaho, may imposter syndrome ka. Kung love life, natatakot ka na mag-jump into a new relationship ulit o mag-take on something new. Kasi parang feeling mo baka maulit yung dati. May takot, may pangamba. Tingnan mo yan, ang dami. Trap. Pwede naman na iba sa inyo hindi mo mahiwalayan yung current na kinakasama mo kasi meron ka pang utang sa kanya or meron pa kayong conjugal parehas na utang, mutual na utang at hindi pa nababayaran. Kaya hindi pa siya, technically hindi ka pa pwede makipaghiwalay. At pwedeng yun ang nagkukos ng sakit ng ulo sa iyo. May trap dito at it comes after itong making a choice and manifesting that love of your life. Pwede din kasi na you're pinaglalaban mo yung isang love relationship na dapat naman talaga nakalaya ka na ng matagal na. Nag-overthink ka kung paano aayusin ang isang sitwasyon, pero to a fault. Kasi ang nangyayari na ikaw na yung nagko-compromise, ikaw na yung nagsasakripisyo, at nauubos na lahat ng, ewan ko, savings mo, ubos na ang pasensya mo para lang to make it work. May isang bagay na nagpapagabag kay Capricorn at not exactly a past pero something future related kasi it's a big thing, life altering ganap. Pwedeng natatakot ka na mag-propose sa'yo yung partner mo, natatakot ka mag-propose sa'yo yung um, ka-situationship mo or ka-jowa mo, natatakot or pwede din natatakot ka na ma-promote pero alam mo deep inside na mangyayari na yun. Parang alam mo yung hindi na sanay sa bago si Capricorn. Hindi na sanay sa mga surprises. Hindi na sanay sa sobrang sorry Capricorn, sa sobrang mundane, sa sobrang routinary, sa sobrang paulit-ulit, or sa sobrang boring na ng buhay mo, natatakot ka na may something na maganda man o pangit, something na mangyayaring bago sa buhay mo. Yung ganun.
For some reason, itong tao na to, yung sinabi ko kaninang Cancer, Scorpio, Pisces, somebody older than you, somebody mature, emotionally stable, empathetic, sympathetic, lahat na ng sobrang stable na tao. Natatakot ka kasi parang this is it, pansit. Ito na ang tutulong sa'yo para makalaya dun sa heartbreaking situation mo. Hindi mo hiningi yung attention na binibigay niya sa'yo. Hindi mo hiningi kung ano man yung padating sa'yo na bago. At nag-overthink ka kasi nga feeling mo hindi ka live up to dun sa expectation dun sa bago na yon. Alam mong deserving ka, alam mong magaling ka kung trabaho ito, at kung love life ito, alam mong deserve mo tong taong to, emotionally mature, emotionally stable. Pero for some reason, napapaisip ka kasi parang, deserve ko ba talaga to? Parang, I must have done something right. Yan yung sinasabi ni Capricorn. Kung hindi mo ka pa nakaka-resonate doon, maaaring next month pa siya, December pa darating, pero um, you are in your power this month in a sense na nakikita ka ni universe, nakikita ka ni God sa lahat ng ginawa mong maganda, at oras na para anihin yun. Medyo natagalan o medyo matatagalan, pero bibigyan ka ng sign ni universe para makalaya dun sa isang bagay na nagtatrap sa iyo. Pwede kasing pera yan nagtatrap sa iyo. Pwede din kasing return on investment, parang ang tagal mong maaani yung mga dapat mong anihin. At ito naman, ingat ka, tingin ko more on parang invitation din sa'yo, Capricorn, na huwag kang masyadong pangamba. Nangangamba ka kasi sa something new. Nangangamba ka sa pagbabago. Pasensya na kung may naririnig kayong ingay. Nangangamba ka sa pagbabago at it seems like dahil may nakatayang emosyon, may nakatayang pwedeng breakup, may nakatayang relasyon, kapag pipiliin mo yung something new na yon, at hindi ka tatalon, you would not take that leap of faith. Alam mo, bibigyan ka ng sign ni universe to turn that chapter para umpisa na yung bagong chapter ng buhay mo, makalaya ng tuluyan, pero for some reason, pipiliin mo pa rin yung trap situation na to. Parang masyado kang nag-enjoy dyan sa masyado kang comfortable. You run the risk, Capricorn, na hindi mag-take ng leap of faith. Parang dun ka pa rin sa nakasanayan. Kuha tayo ng oracle card, mensahe sa'yo. Uy, ang bilis. Mensahe sa'yo ni universe. Oh, harvest. Sabi ko lang ito, harvest din to. You will reap what you sow, pero when the time comes that you have to reap it or to harvest it, accept that timing. Kasi yung katulad ng sabi ko kanina, pwedeng bibigyan ka ng pagkakataon para i-harvest na yung mga inani mo, pero parang magdadalawang isip ka kasi parang feeling mo hindi mo deserve. So, also, ang message nito, sorry sa ingay, pasensya na po, take stock of what has come to you. Yan, medyo tumahimik na siya. Sorry for that pause. Kung nalulungkot ka or heartbroken ka doon sa binigay sa'yo ni universe ngayon, tandaan mo na may mga bagay pa rin. Parang you are still better than yesterday. May mga blessings, take stock of the blessings na binigay sa'yo ngayon. Kasi iba ka naman kahapon sa ngayon. Kung binigay yan kung binigay yan sa old self mo, maaaring hindi mo makayanan. So, binigay siya ngayon at this point in time for some reason. So, manalig ka sa divine timing. It's just a matter of time. So, celebrate small wins. Celebrate kung nasaan ka man ngayon. Halimbawa, dati nahirapan ka mag-attract ng mga tao na deserve mo, pero ngayon, who would have thought na darating itong bagay na ito sa'yo ngayon o tao na ito sa'yo ngayon. Kung dati na-attract mo ang mga uh, malungkuting mga nilalang, ngayon ay parang gusto kang biyayaan ng universe. So, i-accept mo yun. Kapag biniyayaan ka ng universe, i-accept mo yun. Kasi merong bago dito May bagong enerhiyan na parating sa'yo. Pwedeng nag-overthink ka doon sa kabaguhan niya. Ayaw mong umalis kung nasaan ka. And feeling ko this month, at least this month, hindi ka talaga aalis.
yung lovers may pipiliin ka. Siguro kahit nasaktan ka na, hindi ka aalis at parang wala eh, hanggang dito lang ako, parang ganun. Makukontento ko kung nasan ka to a fault. So, yun. Be wary Capricorn kasi bibigyan ka ng chance to get out of it pero mukhang hindi mo pipiliin. So, iwan ko na yun doon, Capricorn. Salamat sa pagbisita at ako po si Election. Subscribe lamang po at sana makita ko yung next time and yun. See you soon. Bye-bye!